Sa isang tahimik na baryo sa gilid ng ilog, naninirahan si Aling Rosa. Isang simpleng labandera na ang buhay ay umiikot sa paglalaban ng maruruming damit ng iba. Tuwing sumisikat ang araw, siya ay agad nang bumabangon, tanga ng kanyang lumang batya at sabon, at tinatahak ang maputik na daan patungo sa ilog. Ang kanyang mga kamay ay magaspang na, bakas ang taon ng paghihirap. Ngunit sa kabila nito, hindi siya kailanman nagreklamo. Para sa kanya, ang bawat piraso ng damit na kanyang nalilinis ay katumbas ng pagkain na maihahain sa hapag. Mag-isa lamang si Aling Rosa sa buhay. Matagal nang pumanaw ang kanyang asawa at wala silang naging anak. Ang maliit niyang kubo na gawa sa kahoy at nipa ay tila sumasalamin sa kanyang kalagayan, payak, marupok, ngunit patuloy na lumalaban. Isang umaga, habang siya ay naglalaba sa gilid ng ilog, napansin niya ang kakaibang katahimikan ng paligid. Walang huni ng ibon, walang galaw ng hangin, tila may kung anong nagbabadya. Biglang may narinig siyang mahinang tinig. "Tulungan mo ako." Napahinto si Aling Rosa. Napalingon siya sa kanyang paligid, pilit hinahanap ang pinanggagalingan ng boses. Ngunit wala siyang nakitang tao. "Narito ako." Sa pagkakataong ito, mas malinaw na ang tinig. Unti-unti niyang sinundan ang tunog hanggang sa makarating siya sa may mga damuhan malapit sa ilog. Doon niya nakita ang isang kakaibang ibon, isang parrot na may makukulay na balahibo na tila kumikislap sa liwanag ng araw. Ngunit ang ibon ay sugatan. Diyos ko! Bulong ni Aling Rosa habang marahang lumapit. Ang pakpak ng parrot ay tila nasugatan at hirap itong makalipad. Sa kabila nito, ang mga mata nito ay tila may kakaibang talino. Hindi pangkaraniwan sa isang hayop. "Tinulungan mo ako. Sana." Muli nitong sambit. Napaatras si Aling Rosa. "Marunong kang magsalita?" Tanong niya, nanginginig ang tinig. "Hindi ako ordinaryong ibon," sagot ng parrot. "At kung tutulungan mo ako, hindi ka magsisisi." Sandaling natahimik si Aling Rosa. Hindi niya alam kung dapat ba siyang matakot o maawa. Ngunit nanaig ang kanyang kabutihan. Dahan-dahan niyang kinuha ang ibon at inilagay sa kanyang lumang tela. "Huwag kang mag-alala," sabi niya. "Aalagaan kita." Sa kanyang maliit na kubo, ginamot ni Aling Rosa ang sugat ng parrot gamit ang mga halamang gamot na kanyang alam. Ilang araw niya itong inalagaan, pinakain, pinainom, at binantayan. Sa bawat araw na lumilipas, tila mas nagiging malakas ang ibon. At sa bawat gabi, may mga pagkakataong nagsasalita ito. Hindi tulad ng karaniwang ibon na ginagaya lamang ang naririnig, kundi may sariling kaisipan at lalim ang mga sinasabi. "Aling Rosa," wika nito isang gabi, "alam ko ang paghihirap mo." Napatingin ang matanda sa ibon. "Paano mo nalaman?" tanong niya. "Marami akong nalalaman na hindi mo maiisip," sagot ng parrot. "At oras na gumaling ako, babaguhin ko ang iyong buhay." Napangiti si Aling Rosa, ngunit may halong pag-aalinlangan. "Hindi ko kailangan ng yaman," sabi niya. "Ang mahalaga, may sapat na makakain." Ngunit ang parrot ay tila may lihim na alam. "At paano kung sabihin kong higit pa sa sapat ang maaari mong makuha?" Hindi na sumagot si Aling Rosa. Sa kanyang puso, may munting pag-asa na sumibol. Isang pag-asang matagal na niyang hindi nararamdaman. Sa gabing iyon, habang siya ay nakahiga sa kanyang banig, hindi siya agad nakatulog.
Ang mga salita ng mahiwagang parrot ay paulit-ulit na umiikot sa kanyang isipan. Hindi niya alam na ang simpleng pagtulong niya sa isang sugatang ibon ay magsisimula ng isang pagbabago. Isang pagbabagong magdadala sa kanya sa isang mundong puno ng hiwaga, pagsubok, at kayamanang hindi niya kailanman inakala. At sa pagsikat ng araw kinabukasan, magsisimula ang unang hakbang ng kanyang kapalaran. Nagising si Aling Rosa kinabukasan na may kakaibang pakiramdam sa kanyang dibdib. Hindi niya maipaliwanag kung ito ba'y pananabik o kaba. Ang liwanag ng umaga ay dahan-dahang sumilip sa pagitan ng mga siwang ng kanyang kubo at kasabay nito ang mahinang pag-aspas ng pakpak. Pagbangon niya, agad niyang hinanap ang parrot. Naroon ito sa tabi ng bintana, nakatingin sa malayo. Ang mga balahibo nito ay tila mas makintab kaysa noong unang araw niya itong nakita. Ang sugat sa pakpak nito ay halos maghilom na. Magandang umaga, Aling Rosa, wika ng ibon. Hindi na siya gaanong nagulat sa pagsasalita nito, ngunit hindi pa rin mawala ang paghanga at pagtataka sa kanyang puso. Magandang umaga rin, sagot niya. Mukhang magaling ka na. Dahil sa kabutihan mo, tugon ng parrot. Hindi lahat ng tao ay handang tumulong ng walang kapalit. Napangiti si Aling Rosa habang inaayos ang kanyang mga gamit sa paglalaba. Ganun talaga ang buhay, sabi niya. Kung may nangangailangan, tumulong hanggat kaya. Sandaling natahimik ang parrot, tila sinusukat ang kabuuan ng pagkatao ng matanda. Panahon na, bigla nitong sinabi. Napalingon si Aling Rosa. Panahon na para saan? Para suklian ang kabutihan mo, sagot ng parrot. Hindi ako isang ordinaryong ibon. Ako ay isinumpang tagapagbantay ng isang lihim, isang kayamanang matagal nang nakatago. Napakunot ang noo ni Aling Rosa. Kayamanan? Mahinang ulit niya. Oo, wika ng ibon. Ngunit hindi ito basta-basta makukuha. Maraming nagtangkang hanapin ito, ngunit karamihan ay nabigo dahil sa kanilang kasakiman. Napaupo si Aling Rosa. Hindi niya alam kung maniniwala ba siya o hindi. Bakit ako? Tanong niya. Dahil ikaw ay may pusong malinis, sagot ng parrot. Hindi ka sakim at iyon ang susi. Napatingin ang matanda sa kanyang mga kamay, magaspang, sugatan, at puno ng bakas ng hirap. Kung totoo man ang sinasabi mo, sabi niya, hindi ko alam kung karapat-dapat ako. Walang taong ipinanganak na karapat-dapat, tugon ng parrot. Pinipili lamang iyon sa pamamagitan ng kanilang mga ginagawa. Lumipas ang ilang sandali ng katahimikan bago muling nagsalita ang ibon. Sa gubat sa likod ng baryo, simula nito, may isang matandang puno ng balete. Sa ilalim nito ay may nakatagong daan. Doon nagsisimula ang pagsubok. Pagsubok? Tanong ni Aling Rosa. Oo, sagot ng parrot. 3 pagsubok. Tapang, katapatan, at kababaang loob. Kapag nalampasan mo ang mga iyon, ang kayamanan ay magiging iyo. Napatayo si Aling Rosa, tila hindi mapakali. Hindi pa ako nakakarating sa ganoong kalayong gubat, sabi niya. At paano kung mapahamak ako? Lumipad ng bahagya ang parrot at dumapo sa kanyang balikat. Hinding-hindi kita pababayaan, bulong nito. Sasamahan kita. Tila may kakaibang lakas na dumaloy sa puso ni Aling Rosa. Sa unang pagkakataon matapos ang maraming taon, naramdaman niyang may direksyon ang kanyang buhay, isang layuning higit pa sa araw-araw na pakikipaglaban. Ngunit kasabay nito ay ang takot. Kung sakaling hindi ko kayanin, mahinang tanong niya. Kung hindi mo susubukan,
Sagot ng parrot. Mananatili kang nakakulong sa parehong buhay. Tumahimik si Aling Rosa. Alam niyang totoo ang sinabi ng ibon. Sa labas ng kanyang kubo, naririnig na ang ingay ng baryo, mga batang naglalaro, mga tindera na sumisigaw, at ang agos ng ilog na tila tumatawag sa kanya upang magtrabaho muli. Ngunit sa araw na iyon, iba ang kanyang pinili. Dahan-dahan niyang ibinaba ang kanyang batya. Handa na ako, wika niya. Ngumiti ang parrot, kung ang isang ibon ay maaaring ngumiti. Kung ganoon, sabi nito, magsisimula na ang iyong paglalakbay. At sa unang hakbang ni Aling Rosa palayo sa kanyang nakasanayang buhay, hindi niya alam na ang landas na kanyang tinatahak ay puno ng hiwaga at panganib. Sa kailaliman ng gubat, may mga lihim na naghihintay na matagal nang hindi nagigising. At ang kanyang kapalaran ay unti-unti nang nahuhubog. Maagang maaga pa lamang ay naglakad na si Aling Rosa patungo sa gubat sa likod ng kanilang baryo. Ang araw ay bahagya pa lamang sumisilip at ang hamog sa damuhan ay tila sumasalubong sa bawat hakbang niya. Sa kanyang balikat ay nakadapo ang mahiwagang parrot, tahimik ngunit mapagmatyag. Habang papalayo siya sa baryo, unti-unting napapalitan ang ingay ng mga tao ng malalim na katahimikan ng kalikasan. Ang mga puno ay nagiging mas matataas, ang landas ay mas makitid, at ang liwanag ay tila unti-unting nilalamon ng lilim. Malapit na tayo, bulong ng parrot. Hindi sumagot si Aling Rosa. Mahigpit niyang hawak ang kanyang lumang panyo, tila doon niya kinukuha ang lakas ng loob. Ilang sandali pa, narating nila ang isang napakalaking puno ng balete. Ang mga ugat nito ay tila mga ahas na gumagapang sa lupa, at ang mga sanga ay nakalaylay na parang mga kamay na nag-aanyaya o nagbabanta. Dito nagsisimula, sabi ng parrot. Napatingin si Aling Rosa sa paligid. Wala siyang ibang makita kundi ang malalim na anino ng gubat. Nasaan ang daan? Tanong niya. Hanapin mo, sagot ng ibon. Unti-unting lumapit si Aling Rosa sa puno. Hinaplos niya ang magaspang nitong balat at doon niya napansin ang isang kakaibang marka. Isang hugis na tila hindi likha ng kalikasan. Pinindot niya ito. Sa isang iglap, ang lupa sa ilalim ng puno ay dahan-dahang bumukas, nagbunyag ng isang madilim na lagusan pababa sa kailaliman. Napaatras si Aling Rosa. Papasok ako dyan? Tanong niya, halatang kinakabahan. Oo, sagot ng parrot. Iyan ang unang pagsubok. Tumingin siya sa madilim na bunganga ng lagusan. Walang liwanag na pumapasok at ang hangin na nagmumula rito ay malamig at mabigat. Hindi ko alam kung kaya ko, bulong niya. Ang tapang ay hindi kawala ng takot, sagot ng parrot. Ito ay ang pagharap sa takot kahit nanginginig ang puso. Pumikit si Aling Rosa sandali, saka huminga ng malalim. Pagmulat niya, may kakaibang determinasyon sa kanyang mga mata. Kasama kita, hindi ba? Tanong niya. Hanggang sa dulo, tugon ng ibon. Dahan-dahan siyang bumaba sa lagusan. Sa bawat hakbang, mas lalong lumalalim ang dilim. Wala na siyang makita kundi ang bahagyang liwanag mula sa itaas na unti-unting nawawala. Hanggang sa tuluyan na siyang lamunin ng kadiliman. Hindi ko na nakikita ang daan, sabi niya, nanginginig ang boses. Magpatuloy ka lamang, sagot ng parrot. Ilang sandali pa, may narinig siyang kakaibang tunog, parang bulong ng hangin, ngunit may halong mga tinig. Bumalik ka na. Hindi ka na babagay dito. Mapapahamak ka.
Napahinto si Aling Rosa. Anong mga boses iyon? Tanong niya. Mga anino ng takot, sagot ng parrot. Huwag mo silang pansinin. Ngunit habang lumalalim siya, mas lumalakas ang mga tinig. Nagiging mas malinaw, mas mapanghikayat. Wala kang makukuha dito. Mamamatay ka. Napapikit si Aling Rosa, tila pinipigilan ang kanyang sarili na tumakbo pabalik. Ngunit naalala niya ang kanyang buhay, ang kahirapan, ang pagod, ang mga gabing walang laman ng kanyang hapag. At higit sa lahat, ang pag-asang sumibol sa kanyang puso. Hindi ako aatras, mariin niyang sabi. Nagpatuloy siya sa paglalakad. Biglang may liwanag na sumilay sa kanyang harapan. Isang maliit na silid ang kanyang narating at sa gitna nito ay may isang lumang kahon. Lumapit ka, sabi ng parrot. Dahan-dahan niyang nilapitan ng kahon. Nanginginig ang kanyang kamay habang binubuksan ito. Sa loob ay wala siyang nakita kundi isang salamin. Napakunot ang noo ni Aling Rosa. Ito lang? Tanong niya. Tumitig ka, sabi ng parrot. Sumunod siya. Sa salamin, nakita niya ang kanyang sarili. Pagod, mahirap, at tila walang pag-asa. Ngunit maya-maya, nagbago ang kanyang refleksyon. Nakita niya ang sarili na umiiyak sa gutom. Nakita niya ang sarili na halos mawalan ng lakas. Nakita niya ang lahat ng kanyang kinatatakutan, ang pagkabigo, ang pagkawala, ang pagiging mag-isa. Napaatras siya. Hindi ko kaya, bulong niya. Harapin mo, utos ng parrot. Muling tumingin si Aling Rosa. Sa pagkakataong ito, hindi siya umiwas. Tinitigan niya ang lahat ng kanyang takot at tinanggap ang mga ito. Takot ako, sabi niya, pero hindi ako susuko. Sa sandaling iyon, nagliwanag ang buong silid. Ang salamin ay naglaho at ang kahon ay napuno ng gintong liwanag bago tuluyang nawala. Natapos mo ang unang pagsubok, sabi ng parrot. Napaupo si Aling Rosa, hingal na hingal. Tapang, bulong niya. Oo, sagot ng ibon. At ito pa lamang ang simula. Sa likod ng silid, isang bagong daan ang bumukas. Mas malalim, mas misteryoso. At sa bawat hakbang na kanyang tatahakin, mas lalapit siya sa lihim ng kayamanang ipinangako. Ngunit kasabay nito, mas lalalim din ang mga pagsubok na kanyang haharapin. Matapos malampasan ni Aling Rosa ang unang pagsubok, siya ay tumayo ng dahan-dahan, pinipilit ibalik ang kanyang lakas. Ang kanyang dibdib ay mabilis pa ring umaangat bumababa, ngunit sa kanyang mga mata ay makikita ang kakaibang tibay, isang lakas na hindi niya alam na mayroon siya. Handa ka na ba sa susunod? Tanong ng mahiwagang parrot. Sandaling natahimik si Aling Rosa. Hindi niya alam kung ang kanyang nararamdaman ay pagod o pangamba. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso, may tinig na nagsasabing hindi siya dapat huminto. Wala na akong babalikan, sagot niya. Magpapatuloy ako. Bahagyang kumampay ang pakpak ng parrot. Kung ganoon, sabi nito, mag-ingat ka. Ang susunod na pagsubok ay hindi lakas ng katawan o tapang ng loob ang susubok sa iyo, kundi ang iyong katapatan. Dahan-dahang naglakad si Aling Rosa patungo sa bagong lagusan. Habang siya ay lumalalim, napansin niyang ang paligid ay unti-unting nagbabago. Ang malamig at madilim na kuweba ay napalitan ng isang maliwanag na lugar. Sa isang iglap, tila nawala siya sa ilalim ng lupa. Nakatayo siya ngayon sa isang malawak na silid na punong-puno ng kayamanan. Mga gintong alahas, pilak, mamahaling tela, at mga palamuting kumikislap sa liwanag. Napaatras siya sa gulat. Nasaan na ako?
Bulong niya. Sa pagsubok ng katapatan, sagot ng parrot. Hindi makapaniwala si Aling Rosa sa kanyang nakikita. Sa buong buhay niya, hindi pa siya nakakita ng ganoong karaming yaman. Sa iyo ang lahat ng iyan, kung gugustuhin mo. Bulong ng isang hindi kilalang tinig. Napalingon siya, ngunit walang ibang tao sa silid. Sinong nagsalita? Tanong niya. Walang sumagot. Ngunit muli niyang narinig ang tinig, mas malinaw, mas mapanghikayat. Kunin mo ang gusto mo, walang makakaalam. Napatingin si Aling Rosa sa mga ginto. Naalala niya ang mga araw na wala siyang makain, ang mga gabing halos hindi siya makatulog dahil sa gutom at pagod. Isang hakbang ang kanyang isinulong. Walang masama kung kukuha ako ng kaunti, bulong niya sa sarili. Hindi nagsalita ang parrot, tahimik lamang itong nakamasid. Unti-unting iniunat ni Aling Rosa ang kanyang kamay patungo sa isang gintong kwintas. Kumikislap ito sa liwanag, tila inaanyayahan siya. Ngunit bago pa man niya ito mahawakan, may biglang sumagi sa kanyang isip. Ang kanyang sarili, naglalaba sa ilog. Ang kanyang paniniwala, ang pagiging tapat kahit walang nakakakita. Dahan-dahan niyang ibinaba ang kanyang kamay. Hindi, mariin niyang sabi. Biglang nawala ang lahat ng liwanag. Naging tahimik ang buong silid. Bakit mo tinanggihan? Tanong ng mahiwagang tinig. Huminga ng malalim si Aling Rosa. Dahil hindi iyon akin, sagot niya. Kung makukuha ko man ang yaman, gusto ko itong makuha ng tama. Isang malakas na hangin ang umikot sa silid. Sa isang iglap, naglaho ang lahat ng kayamanan. Napalitan ito ng isang maliit na mesa at sa ibabaw nito ay isang simpleng supot. Lumapit si Aling Rosa. Buksan mo, sabi ng parrot. Sinunod niya ito. Sa loob ng supot ay may ilang pirasong barya. Hindi kasing kinang ng ginto, ngunit malinaw na tunay. Ito lamang? Tanong niya. Ang gantimpala ng katapatan, sagot ng parrot. Mas maliit sa paningin, ngunit mas mabigat sa halaga. Napangiti si Aling Rosa, bagamat may bahagyang lungkot sa kanyang puso. Ngunit alam niyang tama ang kanyang pinili. Sa sandaling iyon, nagliwanag muli ang silid. Natapos mo ang ikalawang pagsubok, sabi ng parrot. Marami ang bumibigo dito. Napahawak si Aling Rosa sa supot. Hindi ko akalaing ganito kahirap ang tumanggi, sabi niya. Ang tukso ay laging madaling sundin, tugon ng ibon. Ngunit ang katapatan ay pinipili. Sa likod ng silid, muling bumukas ang isang bagong daan. Mas makitid ito at tila mas madilim kaysa sa nauna. Napatingin si Aling Rosa sa daan, saka sa parrot. Ilang pagsubok pa? Tanong niya. Isa na lamang, sagot ng ibon. Ngunit ito ang pinakamahirap. Bakit? Tanong niya. Dahil hindi mo ito malalampasan kung iniisip mo lamang ang sarili mo. Napatahimik si Aling Rosa. Sa kanyang puso, may kakaibang kaba na namuo. Isang pakiramdam na ang susunod na haharapin niya ay hindi lamang tungkol sa kanya, kundi sa mas malalim na bagay. Huminga siya nang malalim tumayo ng tuwid. Handa na ako, sabi niya. At sa kanyang paglakad patungo sa huling lagusan, hindi niya alam na ang susunod na pagsubok ay magbabago hindi lamang ng kanyang kapalaran, kundi ng kanyang pagkatao. Tahimik ang lagusan na tinahak ni Aling Rosa. Mas makitid ito kaysa sa mga nauna at ang hangin ay tila mas mabigat,
parang may dalang lihim na hindi pa niya nauunawaan. Ang bawat hakbang niya ay may kasamang kaba, ngunit hindi na siya umatras. Sa kanyang balikat, ang mahiwagang parrot ay nananatiling tahimik. Tila hinahayaan siyang maranasan ang sandaling ito ng buo. Ilang sandali pa, isang liwanag ang sumilay sa dulo ng lagusan. Paglabas ni Aling Rosa, siya ay napahinto. Nasa isang maliit na bakuran siya, payak ngunit pamilyar. Sa gitna nito ay isang kubo. Napakunot ang kanyang noo. Parang kilala ko ang lugar na ito, bulong niya. Lumapit ka, sabi ng parrot. Dahan-dahan siyang naglakad papalapit sa kubo. Sa bawat hakbang, mas lalo niyang nararamdaman ang kakaibang pangingilabot. At nang tuluyan niyang makita ang loob ng kubo, siya ay napahawak sa kanyang dibdib. Ito ang kanyang sariling tahanan. Ngunit may kakaiba. Sa loob, nakita niya ang sarili, nakaupo, pagod, at tila nanghihina. Kasabay nito, may isa pang anyo sa sulok ng kubo. Isang matandang babae, mas marupok, mas kaawa-awa kaysa sa kanya. Ang babae ay tila nagugutom, nanginginig, at walang lakas. Aling Rosa, mahina nitong tawag. Napaatras si Aling Rosa. Ako ba yon? Tanong niya, nanginginig ang boses. Isang anyo ng iyong sarili, sagot ng parrot. Ang iyong kinabukasan, kung ikaw ay mabubuhay para lamang sa sarili. Napatingin siya sa dalawang anyo, ang kasalukuyan at ang maaaring maging hinaharap. Anong kailangan kong gawin? Tanong niya. Mayroon kang isang pagpipilian, sabi ng parrot. Sa mesa, may isang mangkok ng pagkain. Napalingon si Aling Rosa. Sa gitna ng kubo ay may isang maliit na mesa, at sa ibabaw nito ay isang mangkok ng mainit na pagkain. Umuusok ito, tila bagong luto. Isang mangkok lamang, dagdag ng parrot. Kung kakain ka, ikaw ay lalakas. Ngunit ang matandang babae ay mananatiling gutom. Napatingin siya sa matandang anyo. Kung ibibigay mo naman ito sa kanya, pagpapatuloy ng ibon, siya ang lalakas, at ikaw ang mananatiling mahina. Napahawak si Aling Rosa sa kanyang tiyan. Ramdam niya ang gutom, ang pagod, ang lahat ng kanyang pinagdaanan. Hindi ba pwedeng hatiin? Tanong niya. Hindi, sagot ng parrot. Ito ang pagsubok ng kababaang loob. Tumahimik si Aling Rosa. Unti-unti siyang lumapit sa mesa. Tinitigan niya ang pagkain, tila ito na ang sagot sa lahat ng kanyang paghihirap. Ngunit sa kanyang tabi, naroon ang matandang babae, mahina, halos hindi na makagalaw. Pakiusap, bulong nito. Napapikit si Aling Rosa. Sa kanyang isipan, naglaban ang dalawang tinig. Ang isa, ang pagnanais na mabuhay, na magkaroon ng lakas, na wakasan ng kanyang paghihirap. Ang isa naman, ang awa, ang kabutihang matagal na niyang pinanghawakan. Dahan-dahan niyang kinuha ang mangkok. Sandaling tumigil ang oras. At sa isang tahimik ngunit matatag na galaw, iniabot niya ito sa matandang babae. Kainin mo, sabi niya. Napatingin ang matandang babae sa kanya. Puno ng pasasalamat ang mga mata. Paano ka naman? Tanong nito. Ngumiti si Aling Rosa, isang ngiting pagod ngunit totoo. Kaya ko pa, sagot niya. Sa sandaling iyon, biglang nagliwanag ang buong paligid. Nawala ang kubo, ang mesa, at ang dalawang anyo. Si Aling Rosa ay muling napunta sa isang malawak na silid. Maliwanag, tahimik, at puno ng kakaibang kapayapaan. Natapos mo ang ikatlong pagsubok, sabi ng parrot. Napaupo si Aling Rosa,
tila naubos ang lahat ng kanyang lakas. Akala ko, hindi ko kakayanin, bulong niya. Marami ang nabibigo sa bahaging ito, sagot ng ibon. Dahil mas mahirap ibigay ang huling mayroon ka kaysa sa sobra. Unti-unting tumayo si Aling Rosa. Ano na ang susunod? Tanong niya. Sa gitna ng silid, isang malaking pinto ang unti-unting bumukas. Mula rito ay sumilay ang isang napakatingkad na liwanag. Ang katotohanan, sagot ng parrot, at ang gantimpala. Napatingin si Aling Rosa sa liwanag. Sa kanyang puso, may halong kaba at pananabik. Sa bawat hakbang na kanyang ginagawa papalapit sa pinto, nararamdaman niyang malapit na siyang makarating sa dulo ng kanyang paglalakbay. Ngunit hindi pa niya alam na ang tunay na kahulugan ng kayamanan ay hindi ginto, hindi pilak, kundi ang mga aral na kanyang natutunan. At sa pagbukas ng pintong iyon, ang kanyang kapalaran ay tuluyan ng magbabago. Dahan-dahang lumapit si Aling Rosa sa pintong nagliliwanag. Ang bawat hakbang niya ay tila may kasamang bigat at gaan sa parehong pagkakataon. Bigat ng kanyang pinagdaanan at gaan ng pag-asang matagal na niyang hinintay. Sa kanyang balikat, ang mahiwagang parrot ay nanatiling tahimik, tila pinagmamasdan ang bawat sandali. Paglapit niya sa pintuan, bahagya siyang nag-atubili. Kapag pumasok ako dito, wala nang babalikan, hindi ba? Tanong niya. May babalikan ka pa rin, sagot ng parrot, ngunit hindi na ikaw ang dating ikaw. Huminga ng malalim si Aling Rosa. At sa wakas, itinulak niya ang pinto. Sa isang iglap, nilamon siya ng liwanag. Pagmulat niya ng mata, wala na siya sa loob ng kuweba. Nakatayo siya sa isang malawak na kapatagan. Luntian ang damuhan, maliwanag ang langit, at ang hangin ay sariwa at payapa. Sa gitna ng lugar ay may isang maliit na estruktura na tila gawa sa marmol, at kumikislap ito sa ilalim ng araw. Nasaan tayo? Tanong ni Aling Rosa. Sa puso ng lihim, sagot ng parrot. Unti-unti silang lumapit sa estruktura. Habang papalapit, napansin ni Aling Rosa na ito ay hindi isang bahay, kundi isang dambana. Sa gitna nito ay may pedestal, at sa ibabaw nito ay isang maliit na kahon. Simple sa itsura, ngunit tila may dalang kakaibang kapangyarihan. Iyan na ba ang kayamanan? Tanong niya. Buksan mo, sabi ng parrot. Dahan-dahang lumapit si Aling Rosa sa pedestal. Ang kanyang kamay ay bahagyang nanginginig habang hinahawakan ng kahon. Sa kanyang puso, umaasa siyang makakita ng ginto, alahas, o anumang magpapabago sa kanyang buhay. Maingat niyang binuksan ang kahon. Ngunit sa loob nito, wala. Napaatras siya. Wala? Bulong niya, tila hindi makapaniwala. Sigurado ka ba? Tanong ng parrot. Muling sumilip si Aling Rosa sa loob. Sa pagkakataong ito, may nakita siyang kakaiba. Isang maliit na butil na kumikislap, tila hindi ganap na material, parang liwanag na may anyo. Anong bagay ito? Tanong niya. Iyan ang binhi ng kasaganaan, sagot ng parrot. Hindi ito ginto. Hindi ito kayamanang madaling maubos. Napakunot ang noo ni Aling Rosa. Hindi ko naiintindihan, sabi niya. Ang tunay na kayamanan, paliwanag ng ibon, ay hindi basta ibinibigay. Ito ay pinalalago. Pinalalago? Ulit niya. Oo, sagot ng parrot. Ang binhing iyan ay tutubo lamang kung gagamitin mo ito ng may kabutihan, sipag at katapatan. Kung ikaw ay babalik sa dati mong paraan, kung ikaw ay magiging sakim, ito ay mawawala. Tahimik na pinagmasdan ni Aling Rosa ang maliit na liwanag sa kanyang palad. Paano ko ito gagamitin? Tanong niya.
Sa iyong pagbabalik sa mundo, sagot ng parrot. Sa bawat mabuting gawain, sa bawat tamang desisyon, ito ay lalago. Napatingin si Aling Rosa sa paligid. Akala ko, may kayamanang makikita akong agad na magbabago sa aking buhay, sabi niya. Mayroon, sagot ng parrot. Ngunit hindi sa paraang inaasahan mo. Sandaling natahimik si Aling Rosa. Sa kanyang puso, unti-unti niyang nauunawaan ang lahat ng kanyang pinagdaanan, ang tapang, ang katapatan, at ang kababaang loob. Ibig mong sabihin, ako mismo ang magiging daan sa aking pagyaman? Tanong niya. Hindi lamang pagyaman, sagot ng parrot, kundi pagbabago. Dahan-dahang isinara ni Aling Rosa ang kanyang kamay, hawak ang mahiwagang binhi. Sa sandaling iyon, ang buong kapatagan ay muling nagliwanag. Panahon na para bumalik, sabi ng parrot. Kasama ka pa rin ba? Tanong niya. Hindi agad sumagot ang ibon. Sa halip, lumipad ito mula sa kanyang balikat at dumapo sa pedestal. Hanggang dito na lamang ako, sabi nito. Nagulat si Aling Rosa. Anong ibig mong sabihin? Natapos mo na ang iyong paglalakbay dito, sagot ng parrot. Ang susunod mong haharapin ay nasa mundo na, hindi na sa hiwaga. Pero, paano ako? Tanong niya, bakas ang lungkot sa kanyang boses. Hindi ka nag-iisa, sagot ng ibon. Ang mga aral na natutunan mo ay mananatili sa iyo. Sandaling natahimik si Aling Rosa. Maraming salamat, mahinang sabi niya. Bahagyang kumislap ang mga balahibo ng parrot. At tandaan mo, dagdag nito, ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa dami ng iyong hawak, kundi sa kung paano mo ito ginagamit. Sa isang iglap, naglaho ang liwanag. Pagmulat muli ni Aling Rosa, siya ay nasa harap ng puno ng balete. Ang gubat ay tila bumalik sa dati, payapa, tahimik, at walang bakas ng hiwaga. Ngunit sa kanyang kamay, naroon pa rin ang maliit na liwanag, ang binhi ng kasaganaan. At sa kanyang puso, may bagong simula. Tahimik na nakatayo si Aling Rosa sa harap ng puno ng balete. Ang hangin ay muling umihip ng marahan, at ang gubat ay tila bumalik sa dati nitong anyo, walang bakas ng mahiwagang lagusan, walang kakaibang liwanag. Ngunit sa kanyang palad, naroon pa rin ang maliit na binhi, ang liwanag na tila may sariling tibok. Dahan-dahan niya itong tinitigan. Paano nga ba ito magsisimula? Bulong niya sa sarili. Wala na ang parrot upang sumagot. Sa unang pagkakataon, matapos ang kanyang paglalakbay, siya ay tunay na mag-isa. Pagbalik niya sa baryo, tila walang nagbago. Naroon pa rin ang parehong mga tao, ang parehong ingay, at ang parehong kahirapan na matagal na niyang kinagisnan. Ngunit may isang bagay na kakaiba. Siya. Sa kanyang maliit na kubo, umupo si Aling Rosa at marahang inilapag ang binhi sa kanyang palad. Hindi ito nawawala, hindi rin lumalaki, nananatili lamang itong kumikislap ng marahan. Kung ito ang susi, sabi niya, kailangan kong gamitin ito ng tama. Kinabukasan, muli siyang nagpunta sa ilog upang maglaba. Ngunit sa pagkakataong ito, iba ang kanyang pananaw. Habang siya ay nagkakaskas ng damit, napansin niya ang isang batang babae na nakatayo sa gilid ng ilog, payat, marumi, at tila nahihiyang lumapit. Bakit ka nandyan? Tanong ni Aling Rosa. Wala po kaming sabon, mahina nitong sagot. Pinapunta ako ni nanay para maglaba, pero hindi ko po alam kung paano. Napatingin si Aling Rosa sa bata. Sa kanyang isipan, sumagi ang mga salita ng parrot.
Ang binhi ay lalago sa kabutihan. Sandali siyang nag-isip. Pagkatapos ngumiti siya. Halika, sabi niya, tutulungan kita. Tinuruan niya ang bata kung paano maglaba, kung paano magbabad, magkuskos, at magbanlaw. Ibinahagi rin niya ang kaunti niyang sabon, kahit alam niyang kakailanganin niya iyon sa susunod na araw. Habang ginagawa niya ito, may naramdaman siyang kakaiba. Mainit. Parang may liwanag na gumagalaw sa kanyang palad. Pagtingin niya, ang binhi ay bahagyang lumiwanag. Napangiti siya. Ganito pala, bulong niya. Lumipas ang mga araw. Patuloy na nagtatrabaho si Aling Rosa, ngunit hindi na lamang para sa sarili. Kapag may nangangailangan, tumutulong siya. Kapag may kulang, ibinabahagi niya ang mayroon siya. At sa bawat mabuting gawain, ang binhi ay unti-unting nagbabago. Minsan, kapag siya ay naglalaba, may mga taong kusang nagdadagdag sa bayad sa kanya. May mga pagkakataon ding tila mas mabilis niyang natatapos ang kanyang trabaho na para bang may hindi nakikitang lakas na tumutulong sa kanya. Hindi ito biglaan. Hindi ito marangya. Ngunit ito ay totoo. Isang hapon, habang siya ay pauwi, napansin niya ang isang matandang lalaki na nakaupo sa gilid ng daan. Ito ay tila nanghihina at walang lakas. "Lolo, ayos lang po ba kayo?" tanong niya. "Wala akong makain mula kahapon," sagot ng matanda. Napatingin si Aling Rosa sa kanyang dala. Isang maliit na supot ng pagkain na sapat lamang para sa kanya. Sandali siyang nag-atubili. Ngunit agad niyang naalala ang ikatlong pagsubok. Dahan-dahan niyang iniabot ang pagkain. "Kainin niyo po ito," sabi niya. Napatingin ang matanda sa kanya, puno ng pasasalamat. "Pagpalain ka sana," sabi nito. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Aling Rosa ang matinding init sa kanyang palad. Pagtingin niya, ang binhi ay hindi na lamang isang maliit na liwanag. Ito ay lumaki, bahagya, ngunit malinaw. At sa unang pagkakataon, naglabas ito ng isang manipis na ugat na tila gawa sa liwanag. Napaluha si Aling Rosa. Unti-unti, bulong niya. Pagdating niya sa kanyang kubo, napansin niya ang isang kakaibang bagay. Sa tabi ng kanyang pintuan, may nakalagay na isang maliit na basket. Dahan-dahan niya itong binuksan. Sa loob ay may bigas, gulay, at ilang pirasong isda. Napatingin siya sa paligid, ngunit walang tao. "Para sa akin ito," tanong niya sa sarili. Walang sumagot. Ngunit sa kanyang puso, alam niya. Ang kabutihang ibinibigay niya ay unti-unti ring bumabalik. Hindi man sa paraang inaasahan niya, ngunit sa paraang kailangan niya. Umupo siya sa loob ng kanyang kubo, hawak ang mahiwagang binhi na patuloy na lumiliwanag. At sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, naramdaman niya ang kakaibang kapanatagan. Hindi pa siya mayaman, ngunit hindi na rin siya kapos sa pag-asa. At sa bawat araw na lilipas, ang binhing iyon ay lalago, kasabay ng kanyang kabutihan. Lumipas ang mga linggo, at ang buhay ni Aling Rosa ay unti-unting nagbago. Hindi man ito kapansin-pansin sa iba, ramdam niya ang dahan-dahang pag-angat ng kanyang kalagayan. Mas madalas na siyang tawagin upang maglaba. Ang dati iilan lamang ang nagpapalaba sa kanya, ngayon ay dumarami. May mga pagkakataon pang may dagdag na bayad kahit hindi niya hinihingi. Sa kanyang palad, ang mahiwagang binhi ay patuloy na lumalaki. Ang manipis na ugat nito ay naging mas malinaw at ang liwanag nito ay mas naging matatag.
tila sumasalamin sa mga mabubuti niyang ginagawa. Ngunit hindi nagtagal, may mga matang nakapansin. Isang hapon, habang siya ay naglalabas sa ilog, may lumapit na 2 babae, kapwa niya labandera. "Aling Rosa," sabi ng isa, "napapansin namin, parang gumaganda ang buhay mo." Napangiti si Aling Rosa, ngunit hindi agad sumagot. "Dati, halos wala kang kita," dagdag ng isa pa. "Ngayon, parang sunod-sunod ang swerte mo." "Wala namang kakaiba," sagot ni Aling Rosa. "Nagkataon lang siguro." Ngunit hindi kumbinsido ang 2 babae. "May sikreto ka," maring sabi ng una. Tahimik si Aling Rosa. Hindi niya alam kung dapat ba niyang sabihin ang totoo. Ngunit sa kanyang puso, may nararamdaman siyang pag-aalinlangan. "Wala," muli niyang sagot. "Pareho lang tayo." Nagkatinginan ang 2 babae, tila hindi naniniwala. Sa mga sumunod na araw, kumalat ang usap-usapan sa baryo. May nagsasabing may natagpuan daw si Aling Rosa na kayamanan. May iba namang nagsasabing may kakaibang kapangyarihan siyang taglay. At may ilan na nagsimulang mainggit. Isang gabi, habang siya ay nagpapahinga sa kanyang kubo, may narinig siyang katok sa pintuan. "Aling Rosa, buksan mo," wika ng isang pamilyar na tinig. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto. Nandoon ang isang lalaki, si Mang Dario, isa sa mga kilalang mga ngalakal sa baryo. "May kailangan ka po?" tanong ni Aling Rosa. Ngumiti ang lalaki, ngunit ang ngiting iyon ay tila may ibang kahulugan. "May narinig ako tungkol sa iyo," sabi nito, "na may kakaiba kang hawak." Nanlamig si Aling Rosa. "Wala po iyon," sagot niya. "Alam kong hindi ka magsisinungaling," dagdag ni Mang Dario. "Ngunit alam ko rin na may tinatago ka." Tahimik si Aling Rosa. "Makinig ka," patuloy ng lalaki. "Kung anuman iyan, maaari kitang tulungan. Gagawin kitang tunay na mayaman." "Hindi ko po kailangan," sagot ni Aling Rosa, ngunit pinutol siya ng lalaki. "Lahat ay may halaga," mariin nitong sabi, "at handa akong bayaran iyon." Napatingin si Aling Rosa sa kanyang kamay. Ang binhi ay naroon, mahina ngunit malinaw na kumikislap. "Hindi ito para ibenta," sabi niya. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Mang Dario. "Mag-isip ka," sabi nito, "hindi habang buhay kang ganyan. Kung ibibigay mo yan sa akin, sisiguraduhin kong hindi ka na maghihirap kailanman." Sandaling natahimik si Aling Rosa. Ang mga salita ng lalaki ay tila sumasagi sa kanyang isipan. Isang mabilis na paraan upang yumaman, upang makawala sa hirap. Ngunit kasabay nito ay ang alaala ng kanyang mga pagsubok. "Pasensya na," marin niyang sabi. "Hindi ko ito ibibigay." Tumahimik ang lalaki. At sa isang iglap, nawala ang ngiti nito. "Magkikita pa tayo," malamig nitong sabi bago tuluyang umalis. Isinara ni Aling Rosa ang pinto at napaupo. Ang kanyang puso ay mabilis na tumitibok. "Hindi pala matatapos dito," bulong niya. Sa kanyang palad, ang binhi ay bahagyang kumislap, tila sumasagot sa kanyang nararamdaman. Ngunit sa pagkakataong ito, may kakaibang pagbabago. Ang liwanag nito ay bahagyang humina. Napakunot ang noo ni Aling Rosa. "Bakit?" tanong niya sa sarili. At doon niya naunawaan. Hindi lamang kabutihan ang susubok sa kanya, kundi ang tukso at ang mga taong nais kunin ang kanyang natagpuan. At sa bawat maling hakbang, ang binhing iyon ay maaaring mawala. Sa labas ng kanyang kubo, ang dilim ng gabi ay tila mas lumalim.
At sa anino nito, may mga matang nagmamasid, naghihintay ng pagkakataon. Ang laban ni Aling Rosa ay hindi pa tapos. Sa katunayan, ito pa lamang ang simula ng mas mabigat na pagsubok. Hindi agad nakatulog si Aling Rosa ng gabing iyon. Ang mga salita ni Mang Dario ay patuloy na umuukit sa kanyang isipan, parang paulit-ulit na bulong na hindi niya matakasan. Sa kanyang palad, ang mahiwagang binhi ay naroon pa rin. Mahina ang liwanag, tila pagod, tila nag-aalinlangan. Hindi kita ipagpapalit, bulong niya, habang marahang hinahaplos ito. Ngunit sa kabila ng kanyang matibay na pasya, may kakaibang kaba sa kanyang dibdib. Hating gabi na nang tuluyan siyang makatulog. Ngunit hindi nagtagal, isang malakas na kaluskos ang gumising sa kanya. Agad siyang napaupo. May tao sa labas. Tahimik siyang tumayo at marahang lumapit sa bintana. Sa dilim, may aninong gumagalaw sa paligid ng kanyang kubo. Nanlamig ang kanyang katawan. Mang Dario, bulong niya. Bago pa man siya makapag-isip, biglang bumukas ang kanyang pintuan. Pumasok ang dalawang lalaki, nakatakip ang mga mukha. Huwag kang sisigaw, mariing sabi ng isa. Napaatras si Aling Rosa, nanginginig. Ano ang gusto ninyo? Tanong niya. Alam mo kung ano, sagot ng isa pa. Napatingin si Aling Rosa sa kanyang kamay. Mahigpit niyang hinawakan ng binhi. Wala akong ibibigay sa inyo, sabi niya, kahit nanginginig ang kanyang boses. Lumapit ang isa sa mga lalaki. Kung hindi mo ibibigay, kami ang kukuha. Sa isang iglap, hinablot ng lalaki ang kanyang kamay. Naglaban si Aling Rosa, ngunit mahina siya kumpara sa kanila. Bitawan mo, sigaw niya. Ngunit huli na. Nakuha ng lalaki ang mahiwagang binhi. Sa sandaling iyon, biglang nagliwanag ang buong kubo. Napaatras ang dalawang lalaki. Ano ito? Sigaw ng isa. Ang binhi ay kumikislap ng matindi, parang may sariling buhay. Ngunit sa loob lamang ng ilang segundo, ang liwanag ay unti-unting naglaho. At sa kanilang mga kamay, ang binhi ay naging abo. Napatigil ang lahat. Anong nangyari? Tanong ng isa, halatang natataranta. Wala na itong silbi, sagot ng isa pa, sabay bitaw sa abo. Napaupo si Aling Rosa, hindi makapaniwala. Hindi, bulong niya. Tumakbo palabas ang dalawang lalaki. Naiwan siyang mag-isa sa kanyang kubo. Tahimik ang gabi. Walang hangin. Walang tunog. At sa gitna ng katahimikan, naroon si Aling Rosa, nakaupo sa sahig, hawak ang abo ng mahiwagang binhi. Naubos, nawala. Mahina niyang sabi. Unti-unting tumulo ang kanyang luha. Lahat ng kanyang pinaghirapan, ang kanyang paglalakbay, ang kanyang mga sakripisyo, tila naglaho sa isang iglap. Kasalanan ko, bulong niya. Hindi ko ito naingatan. Ngunit habang siya ay umiiyak, may napansin siyang kakaiba. Sa abo na kanyang hawak, may isang munting kislap. Napahinto siya. Dahan-dahan niyang tinitigan ito. Isang maliit na liwanag, halos hindi makita, ngunit naroon. Hindi pa tapos, bulong niya. Sa sandaling iyon, naalala niya ang sinabi ng parrot. Ang binhi ay lalago kung ito ay gagamitin ng may kabutihan. At ngayon, kahit halos nawala na ito, may natitira pa rin. Isang pagkakataon, isang pag-asa. Kinabukasan, kumalat sa baryo ang balita ng nangyari. May ilan na naawa. May ilan na nagsabing iyon ang kapalit ng kanyang tinatagong lihim.
at may ilan na nanahimik. Tila may takot na baka sila ang susunod. Si Mang Dario ay hindi na muling nagpakita. Ngunit alam ni Aling Rosa, hindi pa ito ang katapusan. Sa kabila ng kanyang pagkawala, bumangon si Aling Rosa. Muling bumalik sa ilog. Muling naglaba. Ngunit sa pagkakataong ito, mas tahimik siya. Mas maingat. At mas determinado. Sa kanyang puso, may isang malinaw na desisyon. Hindi niya hahayaang tuluyang mawala ang natitirang liwanag. Kahit gaano kaliit, kahit gaano kahirap. Dahil ngayon, naiintindihan na niya. Ang tunay na kayamanan ay hindi lamang natatagpuan. Ito ay ipinaglalaban. At kung kinakailangan, ito ay muling itinatayo mula sa abo. Muling sumikat ang araw sa baryo, ngunit para kay Aling Rosa, ang liwanag nito ay may ibang kahulugan. Hindi na ito tulad ng dati, isang panibagong araw ng pakikipaglaban para mabuhay, kundi isang paalala na kahit matapos ang dilim, may pagkakataon pa ring magsimula muli. Sa kanyang palad, naroon ang natitirang bakas ng mahiwagang binhi. Isang halos hindi makita na kislap, ngunit buhay. At iyon ang sapat. Hindi na siya naghintay ng milagro. Hindi na siya umasa sa mabilisang pagyaman. Sa halip, pinili niyang magpatuloy, tulad ng dati, ngunit may mas malalim na pag-unawa. Sa ilog, muli siyang naglaba. Sa bawat kuskus ng damit, sa bawat banlaw ng tubig, ibinubuhos niya ang kanyang sipag at katapatan. Hindi dahil may gantimpala, kundi dahil iyon ang tama. Isang araw, habang siya ay naglalaba, muling lumapit ang batang tinulungan niya noon. Ate Rosa, sabi nito, marunong na po akong maglaba. Napangiti si Aling Rosa. Talaga? Ipakita mo nga, sabi niya. Ipinakita ng bata ang kanyang natutunan, maingat, masinop, at may tiwala sa sarili. Salamat po sa pagturo ninyo, dagdag nito. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Aling Rosa ang init sa kanyang palad. Pagtingin niya, ang maliit na kislap ay bahagyang lumaki. Napangiti siya. Unti-unti, nagbago ang kanyang buhay. Hindi sa paraang biglaan, kundi sa paraang matatag. Ang mga taong tinulungan niya ay nagsimulang bumalik, hindi lamang bilang kliyente, kundi bilang mga taong handang tumulong din sa kanya. May nagbigay ng dagdag na sabon. May nag-alok ng pagkain. May tumulong sa pag-aayos ng kanyang kubo. At sa bawat kabutihang kanyang ginawa, ang maliit na liwanag ay patuloy na lumalakas. Isang hapon, habang siya ay nagpapahinga sa harap ng kanyang kubo, may dumating na isang hindi inaasahang bisita. Isang matandang babae, maayos ang pananamit at may dalang ngiti na tila may lalim. Ikaw ba si Aling Rosa? Tanong nito. Opo, sagot niya. Marami akong narinig tungkol sa iyo, sabi ng babae, na ikaw ay matulungin at tapat. Tahimik si Aling Rosa. May maliit akong negosyo sa bayan, dagdag ng babae. At naghahanap ako ng taong mapagkakatiwalaan. Interesado ka bang magtrabaho bilang tagapamahala ng aking labahan? Nagulat si Aling Rosa. Ako po, tanong niya. Oo, sagot ng babae. Hindi dahil ikaw ang pinakamayaman, kundi dahil ikaw ang pinakakarapat-dapat. Sandaling natahimik si Aling Rosa. Sa kanyang isipan, bumalik ang lahat, ang kanyang paglalakbay, ang mga pagsubok, ang pagkawala, at ang muling pagbangon. Tatanggapin ko po, sabi niya, may ngiting puno ng pasasalamat. Lumipas ang mga buwan.
Ang maliit na labandera ay naging tagapamahala. Mula sa isang kubo, siya ay nagkaroon ng mas maayos na tirahan. Mula sa pang-araw-araw na pangangamba, siya ay nagkaroon ng kasiguruhan. Ngunit higit sa lahat, hindi nagbago ang kanyang puso. Patuloy siyang tumutulong. Patuloy siyang nagbibigay. Isang gabi, habang siya ay nakaupo sa labas ng kanyang bagong tahanan, naramdaman niyang muli ang kakaibang presensya. Isang mahinang pagaspas ng pakpak. Napatingin siya sa itaas. At doon, sa sanga ng isang puno, nakita niya ang isang pamilyar na anyo, ang mahiwagang parrot. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ito sugatan, malaya, maliwanag, at tila mas payapa. "Natagpuan mo na," sabi nito. Napangiti si Aling Rosa. "Oo," sagot niya, "ngunit hindi ang inaasahan ko." "Ang tunay na kayamanan," sabi ng parrot, "ay hindi kailanman nawawala kung ito ay itinatanim sa puso." Napatingin si Aling Rosa sa kanyang palad. Ang dating maliit na kislap ay ngayon ay isang maliwanag na liwanag. Hindi na kailangang hawakan dahil ito ay bahagi na niya. "Maraming salamat," sabi niya. "Hindi mo kailangan magpasalamat," sagot ng parrot. "Ikaw ang gumawa ng iyong kapalaran." Sa isang huling pagaspas ng pakpak, lumipad ito palayo, unti-unting naglaho sa dilim ng gabi. At sa baryong iyon, ang kwento ni Aling Rosa ay naging alamat. Hindi dahil siya ay yumaman, kundi dahil pinatunayan niyang ang tunay na yaman ay nagmumula sa kabutihan, katapatan, at pusong marunong magbigay. At sa bawat taong kanyang natulungan, ang kanyang kayamanan ay patuloy na lumalago, hindi nasusukat ng ginto, kundi ng pagmamahal at pag-asa. Wakas.